Sa ano ka rin, nung Sabado. Ito ang aking kwento. Makakapanood kayo ng masasaya, nagluluto, namamalengke, naggagala, nagro-road trip kung saan-saan. At ang pangarap ko, mabigyang saya ang aking pamilya at ang aking mga manonood. Kaya tara na mga kabiyahe. So yung good morning mga kabiyahe at mga kasoward. Ito, panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga kabiyahe. At ngayon ay nandito na ulit tayo sa trabaho. Kahit holiday, tuloy pa rin ang trabaho, tuloy-tuloy lang ang pangarap syempre. Kung ikaw ay may pangarap, sipagan. Tulad ni Royet. Ayun si Royet. Kadarating lang nila mga kabiyahe kasi nagbiyahe lang sila. Kaya ngayon lang sila dumating. At nakapaglinis na nga ako rito mga kabiyahe. Ayan o. Kita nyo, nawalis ko na yan kanina, dumi-dumi. Ayan, nakapagwalis na ako at hindi ko na naman binilag yung paglilinis ko rito mga kabiyahe at mga kasoward. So ito, mag-update ulit tayo ng trabaho dito sa site mga kabiyahe sa Kalamba. At maya pupunta tayo dun sa taas at nandun sila sa taas, sila Kurt, sila Sherwin, nandun. Tapos yung binuhusan kahapon dito, nung Sabado, nagbuhos sila ng poste. Right, at yun, tinanggal na yung forma. Natanggal na rin yung mga forma mga kabiyahe. At yun, tuloy-tuloy ulit. Ayun, trabaho, hukay ng mga pamposte. Ayun, tinanggal na nga yung mga forma ng poste mga kabiyahe. Tapos dun sa dulo, isa, dalawa, tatlong poste yung lalagyan pa ulit ng forma mga kabiyahe. At tapos pag nalagyan na yung tatlo, bubuhusan na ulit. Alright. So ito yung activity namin ngayon, Lunes, holiday. Siyempre kahit holidays, pagdating sa construction ay walang holiday. Yan. Kaya yan mga kabiyahe at mga kasoward, punta muna tayo sa taas. Papasyal ko kayo sa taas mga kabiyahe. Alright. So din tayo sa taas. Ayun, nagbibihis na si Royet, siyempre si Soti. Ayun o, yun. Tayo sa taas mga kabiyahe. Dito kasi sa taas mga kabiyahe, bali sisimulan na nga ulit yung rito, yung phase 2 nitong project nga rito sa taas mga kabiyahe. At ayun, nile-layout na nga ni Sherwin tsaka si Kurt nandun. Babatakan ng tamse para yung paglalagay nga, ito yung parlina. Ayan, maglalagay na ng parlina rito. Syempre bago yon, pipinturahan ulit itong mga trusses mga kabiyahe. Dahil gawa nga ng ito ay siguro mga isang buwan bago lumabas nga yung phase 2 mga kabiyahe. Kaya ngayon lang ulit sisimulan. At yun nga syempre, ito. Yan. Bali, ito nga, babatakan ng tamsi ito para yung paglalagay nga ng parlina rito tuwid dito mga kabiyahe. Yan, ginuguhitan ni Sherwin, siyempre sinusukat, tapos kung ano yung distansya ng mga parlina, yung pagitan. At pagka yan naguhitan na lahat, kasi tatamsian, lalagyan siya ng tamsi pagka may guhit na, para guhitan lang ng guhit, hindi na susukatin mga kabiyahe, kasi sinukat na doon at susukatin doon sa dulo. Kaya yung tamse, yun na lang yung magiging rito, pattern dito kaya sa ibang trusses mga kabiyahe. At ito na yung mga parlina nga na kahapon ay tinaas na nila Sedi. Yan, tinaas na nila Sedi kahapon to, kahit umuulan nagtaas sila ng parlina kahapon, Sunday. Ayun, tuloy ang trabaho kahapon mga kabiyahe. At syempre sila yung gumawa kahapon, pero tayo ay nasa Kabuyaw kahapon mga kabiyahe. At yun nga, inihatid natin si mama, yung aking biyenan kahapon. Tapos
sobrang lakas nga ng ulan. Halos wala kami makita sa daan kahapon nung mga bandang alas 11. Talagang sobra. Nasa expressway kami, tigil muna ako sa gasolinahan kasi nga wala, delikado. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan, wala kaming makita sa daan, kaya itinabi ko na muna sa gasolinahan mga kabiyahe. At yun, nung medyo tumila-tila, nagtuloy kami, diretso na kami ng Kabuyaw. Pagdating sa Kabuyaw, ayun, pahinga. Pag mga alauna, umalis na rin kami. Umuwi na rin kami ni Mami Si kahapon mga kabiyahe. Kaya yun yung mga naging ko kahapon mga kabiyahe. Kaya medyo busy tayo, At ngayon, nag-update nga tayo ng trabaho dito sa Calamba. At dahil holiday, syempre walang pasok dito sa Kapitolyo mga kabiyahe. Kaya maluwag ang ngayon. Right. So yun, tingnan nyo, papakita ko sa inyo. Ayan, yung sa emission, walang mga nagpapa-emission kasi nga holiday. Kaya ito maluwag tong parking ngayon. Hindi tulad pag may pasok ay talagang talagang wala kang maparadahan pagka Tapos yun nga, walang mga tao sa Ito yung annex ng Kapitolyo mga kabiyahe. Yan yung diyan nag-oopisina si Gob. Sa loob pagka Miyerkules, Huwebes dito. At pagdating naman ng Lunes, doon naman siya sa main, sa Kapitolyo sa Santa Cruz mga kabiyahe. Doon siya nag-oopisina. Gawa ang People's Day sa 3rd tsaka 4th District tuwing Monday. Yan mga kabiyahe, tuwing Monday. Kaya Monday hanggang Miyerkules nandun si Gob sa Santa Cruz. Pagdating naman ng Huwebes, Miyerkules, Huwebes, dito naman siya mag-opisina mga kabiyahe, dahil dito naman ang People's Day ng mga 1st tsaka 2nd District mga kabiyahe. So ayan. Bali pipinturahan na uli itong trusses nga mga kabiyahe. Tapos pagka nalagyan na to ng parlina, syempre lalagyan muna ng stopper yan. Pupunuin muna yan ng stopper. Pagka napuno na yung stopper, ayun, magduduksong na nitong parlina mga kabiyahe. Yan. Pagduduksong-duksongin na to, pagka napagduksong-duksong na yan, ay tataas na to. Siguro si Kurt yung nagsusukat dito sa kabila. Tapos si Sherwin naman, nandito si Sherwin. Ayun, nagsusukat din. Tapos niyan, babalik sila dito sa unahan para anuhan nga ng tamse. Pagka nabatakan na to ng tamse, yun na yung guguhitan. Hindi na susukatin isa-isa para hindi matagal yung trabaho mga kabiyahe, di ba? Gawa ng may yung pinakang tamsi na, ang pinakang linya, yun na yung guhit. Pagdating yung dulo ron hanggang dito sa dulo rito, yan, aanuhan na ng tamse. Tapos pagdating dito sa mga ilang trusses, yun na yung pinakang guhit. At doon ngayon i-welding ngayon yung stopper. At pagka napuno na ng stopper to, nalagyan na to ng stopper mga kabiyahe. Tsaka naman ilalagay itong parlina. Ayan, pagduduksong-duksongin naman yung parlina mga kabiyahe. At syempre, pipinturahan muna yan mga kabiyahe. Yan. Pipinturahan muna yan. At nasa baba na nga yung mga pintura. Yung dinala nga natin nung mga nakaraang araw. Nung last week, yun, nagdala tayo ng pintura. At dinala na nga natin dito mga kabiyahe. At yun, pagdating ng ibang mga tropa natin, yung mga kasama natin dito sa trabaho, ay tuloy-tuloy na ulit kasi nasa biyahe pa sila, yung iba nasa biyahe pa, kaya ilan pa lang yung mga kasama natin dito sa site mga kabiyahe. So yun mga kabiyahe, bali punta lang tayo sa kabilang site mga kabiyahe. At may may i-update lang tayo na gawa nga doon nung mga nakaraan. Hindi ako nakapag-update nung Sabado. So punta tayo ngayon doon sa kabilang site mga kabiyahe at mga kasoward. So tara, right. Samahan nyo ako mga kabiyahe. Punta lang tayo doon. Right. Siyempre, yun. Right.
Alright, tapos babalik ko lang yung ano, yung harang. Balik ko lang muna mga kabiyahe. Alright. Ay. Yan. So yan, tara na. Tara tayo doon mga kabiyahe. I-update ko yung kabilang site mga kabiyahe. Yun nga, dahil nga holiday ngayon, walang pasok yung mga opisina rito. Kaya luag tayo. Alright. So yun, maya ulit mga kabiyahe at mga kasowerd, pagka nandun ako sa kabilang site mga kabiyahe. Bubuksan ko lang yung gate. So yun nga mga kabiyahe, bali nandito na tayo sa kabilang site mga kabiyahe, kadating lang natin. At yun nga, at mag-update tayo dito sa ginagawa nga dito sa kabilang site mga kabiyahe. At ito, alright, ito yun. Ito yung ginagawa namin ngayon dito mga kabiyahe. At ito, bali magpo-full weld ngayon ulit si Sotpi. Yan. Yung mga itinaas ng mga nakaraang araw na biga, ngayon ipo-full weld mga kabiyahe. So yun yung gagawin ngayong umaga. Ipo-full weld yung mga mga ipinatong na biga. Yan. Maghapon at ilang araw siyang magpo-full weld. Marami pa. Solo muna. Solo, ayun, at gawa nga po mga kabiyahe, si RJ ay walang pasok. Gawa ng meron siya sakit. Ayun, nilalagnat si RJ ngayon. Gawa nga ng nung isang linggo ay inabot nga sila, di ba? Nakita nyo naman doon sa vlog ko na biglang buhos ng ulan mga kabiyahe. Nandun sila sa taas lahat. Biglang bumuhos ang ulan, kaya yun, basa. Kaya ngayon ay medyo masama yung pakiramdam ni RJ. Yung pagaling ka RJ, pagaling ka para makapagtrabaho na ulit mga kabiyahe. Yan So yun, ito yung kabilang project nga mga kabiyahe. Ito. Bali 6-story building to mga kabiyahe. Yan. At ito nga, magpo-full weld maghapon. Mga ilang araw magpo-full weld si Sotpi dito. Yung mga biga na ipinato nga nung mga nakaraang araw, yun yung ipo-full weld ni Sotpi. Pupunta na si Sotpi dun sa sa taas. Syempre, may harness yung sa mga nagko-comment na kung meron bang mga safety harness. Meron po, may mga safety harness po kami ginagamit dito pagka umaakyat po yung mga tao natin diyan mga kabiyahe. So yun, ikot-ikot tayo dito mga kabiyahe. Ang gagawa ngayon dito mga kabiyahe ay si Sotpi yun. Nakita niyo na kanina si Sotpi. Ang kasama niya rito ay si Royet. Ayun, si Royet yung magiging kasama niya sa taas mga kabiyahe. At ito, papakita ko sa inyo si Royet. Eto si Royet, yan. Tatawag na ito dyan mga kabiyahe. Si Royet the Great. Ng sapatos para di masasante. Yo, Lagi nakachinelas eh. hindi sanay magsapatos kasi si Royet eh. Akala ko mag-skinny jeans ka. Hindi, ito, skinny jeans, no? Ayun. Skinny. Sayawan mo muna sila. Yun. Yan. So yeah, si Royet yung kasama ni Sotpi sa taas. Ayun, nandun na nga si Sotpi sa taas. At si Sherwin, syempre chinecheck ni Sherwin yung mga gagamitin nila rito. Ayan. Ayun, magwe-welding na. We-welding na ni Sotpi yung mga kailangang weldingin sa taas. So ito, may isa ng biga dito. Ayan. Siguro bukas pagpasok nung operator nitong crane, ayun, dire-diretso na ulit, maglalagay na ulit ng mga biga. Ito, may biga isa, dalawang biga rito sa isang side na to. Tatlong biga pa hanggang sa tuktok mga kabiyahe. Ayun, tatlo. At yun nga, bali ang biga pa yung nando sa sulok. Ayun. Hindi kasi pumasok yung yung operator ng crane mga kabiyahe kasi nga gawa ng 'di ba kahapon ay ang lakas ng ulan. Tapos 'di ba may bagyo pa nga mga kabiyahe, kaya ang akala nga natin ay
may yung tuloy-tuloy hanggang ngayon ay mag-uulan, kaya yon hindi muna namin pinapasok yung operator ng crane para pagdating namin ngayon dito, eto mainit. Kaya yon tinawagan nga si Kuya Mario at titignan nga kung makakapasok siya ngayon, makakahabol mga kabiyahe. Pero siguro baka mga bukas ay yun nga, papasok na siya bukas. At pagka nakapasok siya bukas, yung kulang na biga doon mga kabiyahe, ayun, doon kulang ng biga rito kasi meron ng dalawa rito tatlong biga pa yung itataas bukas siguro mga kabiyahe. Kung sakali hindi siya papasok ngayon, bukas na malalagyan ng biga to. Pero kung makakapasok siya ngayon, ay di mas maganda para malagyan kaagad ng biga mga kabiyahe. Alright, so ayun, nandun na si Sotpi, nasa taas na si Sotpi. Yan. Alright, ayun magpo-full weld na nga si Sotpi ron. Yan. Sot, baka mahulog ang gamit. Alright, so yun, maya na ulit mga kabiyahe at mga kasowerd. So ayun mga kabiyahe, nakapaglagay na nga ng isang I-beam sa biga sa building mga kabiyahe. At yun, susunod baka mamaya dito maglalagay ng kasi isang hana yan, yung biga na yan. Yun. At maglalagay lang ng ng patungan para ayun, katulad doon yung angle bar, pagpapatungan mga kabiyahe. So tapos dito magkakaroon siya dito. Alright. Ito, magkakaroon siya papunta rito sa kabila. Ayan, yan yung magduduksong dyan mga kabiyahe.
mga kabiyahe at mga kasoward, nailagay na nga yung isang I-beam. Ito. Para sa biga nga sa building mga kabiyahe. Guys. Paano ito? Tayo ay ito, nanunulay tayo dito sa sa I-beam. Yan. Bali itong I-beam na to mga kabiyahe, ito yung iduduksong pa rin sa taas na yun. Doon sa tuktok, ayan. Duduksong pa to para sa poste. Alright, so ito. I-align lang ni Sherwin, tapos i-ano na yan, ipo-full weld na yan. Alright. So ngayon ay medyo makulimlim na naman. Huwag naman sana. Okay, bagsak mo. So ito, mga kabiyahe, yan, may makikita kayong dowel dyan na yung nakalitaw na bakal. Yan, dyan siya ikakapit para i-welding mga kabiyahe. Kaya yung kabila meron din, may pinalabas na mga bakal na doon. Para dyan siya i-welding, lalagyan siya ng bracket para dito sa I-beam na to mga kabiyahe. So yun, right, maya na ulit. So yun mga kabiyahe, bali magsasayang na nga ako, bali ako na muna yung magsasayang mga kabiyahe kasi yung iba nating mga kasama dito ay medyo masama ang pakaramdam, kaya yun kulang kami sa tao ngayon mga kabiyahe, kaya ako na muna magsasayang mga kabiyahe. A few moments later. So ayun mga kabiyahe at mga kasoward, titignan ko kung tapos na yung aking sinasaing at akong nagsaing ngayon. Siyempre kulang ang tao natin ngayon mga kabiyahe. Right, ito yung ating sinaing. Wow, konting ano pa, no? Yan, konting in pa yan, mga kabiyahe. Alright, maya alright, mga kabiyahe at mga kasoward, ayun. At malapit na ang mainin yung ating sinaing. Tapos ang inano ko na lang ay lutong ulam. Ayan, lutong ulam. Dahil yung cook nga namin ay hindi pumasok si Ray, gawa nga ng masamang pakiramdam. Kaya yun, ako muna ang in charge sa kusina ni Ray. Ang galing! Ako muna ang in charge mga kabiyahe. So ayun mga kabiyahe at mga kasoward. At maya mag-alas 12 na kasi, menos G's para alas 12 mga kabiyahe. Kaya yun, siguro maya nandyan na sila. At magkakainan na mga kabiyahe. Alright, maya ulit mga kabiyahe at mga kasoward. So ayun mga kabiyahe at mga kasoward, bali ito, katuksong na ng vlog ko kaninang tanghali mga kabiyahe, no? Okay, nagluluto at nagsasaing. Hindi na ako nakapag-vlog nung kumakain ng tanghalian kasi tumawag si mami, gawa nga nang nasira daw yung aming rice cooker mga kabiyahe. Kaya yun, umuwi kagad ako ng maaga para nga gawin yung rice cooker mga kabiyahe at mga kasoward. So ang nangyari kasi ay hindi nag-shutdown yung rice cooker, nasunog yung kanin mga kabiyahe. So titignan ko muna mga kabiyahe at mga kasoward. So samahan nyo ako. Alright, so ito, inayos ko na yung mga gamit. Ito yung gamit ko mga kabiyahe. At ito nga, at kakalasin ko muna ito mga kabiyahe. Titignan natin kung bakit hindi siya hindi nag-shut off yung yung power niya kanina at nagdire-diretso mga kabiyahe. Right. So ito, gamitan natin ng flashlight
Titignan ko muna kung may sunog bang wire o so sa wire naman mga kabiyahe ay wala namang sunog na wire. At wala rin namang maluwag na wire. Lahat naman nakapix naman mga kabiyahe. Right, so ito okay naman. Siguro itong ano niya, baka hindi nagpa-function ng maayos ito. Kaya siguro hindi nag-shutdown yung kanyang power mga kabiyahe. Kaya yun, nasunog daw yung kanin. Kaya titignan ko muna mga kabiyahe at mga kasower, tignan ko muna. So yun, iano ko muna para tignan ko kung anong diferensya nitong rice cooker nga mga kabiyahe. Right. Kesa naman mabili tayo ng panibagong rice cooker, wala man tayong pambibili. Gagawin na lang muna natin tong rice cooker natin mga kabiyahe at mga kasowert. So yun. So titignan ko lang mga kabiyahe ko ano yung mga maluluwag dito. Tapos yun, hihigpitan natin. Tapos tsaka natin i-testing kung yun ba yung naging problema o naging niya kung bakit nasunog yung kanin kanina mga kabiyahe. So ito may maluwag na tornilyo doon sa ano niya. Ito inikitan ko isa-isa mga kabiyahe. Sunog eh. So, titignan ko kung itong ina-adjust dito ay baka yun. Subukan natin. Wala kasi akong tester mga kabiyahe para ma-test kung gumagana ba yung itong fuse o ano. Okay naman yung yung pihitan niya. Ayun, naman function naman yung kanyang pihitan. 1 hour later. Holiday, Ba't ka walang pasok ngayon? Ha?
eh, kung tapang mega. Kano ang ating ilaw? Bubuksan ko na ang ating pero mo ulit ang magkotse din. Saan na? So ayun mga kabiyahe, bali ito, ipinix ko na yung mga dapat ipix sa loob mga kabiyahe. Tapos mamaya testingin ko na lang kung kung okay na ba at hindi na magsusunog ng ng kanin mga kabiyahe. So mamaya ulit mga kabiyahe at mga kasoward. Tapos yun, mamaya na lang pagka magsasayang na, tsaka natin testingin yung rice cooker kung mag-o-okay ba. Sana ay mag-okay at sana okay din yung aking ginawa mga kabiyahe. So yun, salamat mga kabiyahe at mga kasoward. Maraming salamat. Alright. So yun nga mga kabiyahe at mga kasoward, at ngayon ay nagsaing na ako kanina. Yun nga, pagkatapos kong gawin yung rice cooker, nagsaing na ako at tinignan ko nga mga kabiyahe kung magkakaroon pa ba ng tutong o hindi na mga kabiyahe. So tignan natin ngayon kung nagkatutong ba yung kanin mga kabiyahe. Bali inano ko na siya kanina, tinignan ko na naman pero tingin ko wala nang tutong mga kabiyahe. So tignan natin mga kabiyahe at mga kasoward. So ito mga kabiyahe, ito yan. Ito inayos ko na. Ito, okay. Ayan yung ilalim. All goods naman mga kabiyahe yan. Walang tutong. Buti walang tutong mga kabiyahe. So ito yung kanina daw. Ayan, nagkaroon ng tutong. Tingnan niyo mga kabiyahe. So yun mga kabiyahe, bali nagawa natin ang paraan yung rice cooker. At yun nga, hindi na nagkaroon na nga ng tutong. Buti nagawa natin ang paraan. Yun nga, syempre, para makatipid tayo, inayos natin, tinignan natin kung ano yung mga dapat gawin para mawala nga yung pagtututong nga ng rice cooker mga kabiyahe. Wala naman ako masyadong alam sa pagre-repair, pero may mga napansin lang ako kanina, may mga maluluwag, tapos sinikipan ko lang, tapos yun, tinesting ko, at ngayon okay na mga kabiyahe. At ito nga, wala nang tutong mga kabiyahe. So pinakita ko naman sa inyo at inano ko yung ilalim ng kanin, wala namang tutong mga kabiyahe. So maganda, all goods. Kaya yun mga kabiyahe at mga kasoward, syempre para makatipid, hanggat kayang gawa ng paraan, gagawa natin ng paraan mga kabiyahe at mga kasoward. So yun, alright. So yun, syempre nandito na sa bahay at kasama ko si Mami Mami. Ayun si Mami. At yun nga, medyo busy katatapos lang ng maglaba ni Mami. At yun, maraming salamat nga pala sa lahat ng mga sumusuporta sa channel natin. Maraming salamat sa mga OFW na lagi nakasuporta sa atin dyan, mga kabiyahe at mga kasoward. Syempre sa mga silent viewers, and maraming salamat po sa inyo lahat. At sana don't skip ads. Ayun, lagi kong paalala, don't skip ads mga kabiyahe at mga kasoward. So yun, maraming salamat po ulit sa inyo. At syempre, kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Tito Pogs, pasubscribe na rin po ako at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong vlog mga kabiyahe at mga kasoward. So,